Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Ipinasuspinde na muna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nakatakdasan ng dagdag singil sa pasahe sa jeep bukas. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, inatasan na nila ang Transportation Department na suspindihin ang pagpapatupad nito. Matatandaang pinayagan ng LTFRB ng pisong dagdag sa pasahe sa unang 4 na kilometro sa tradisyonal na jeep at 2 piso naman sa modern jeep. Bukas na sana ipatutupad ang fare hike. Posibleng magdeklara ng state of emergency si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung patuloy na tataas ang presyo ng basic goods dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Itong sinabi mismo ni Palace sa press officer, Undersecretary Claire Castro. Paliwanag ni Castro, bagaman hindi pa ito napag-uusapan, maaari itong gawin depende sa sitwasyon sa bansa. Sa ngayon, pinag-uusapan ng Trade Department at stakeholder ang presyo sa basic commodities. Wala ring ipinag-uutos pa ang Pangulo na price freeze. Maging ang posibilidad ng dagdag na sahod ay hindi pa rin natatalakay. Samantala, inirekomenda na ng Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang paglalagay ng price cap sa presyo ng imported na bigas. Sinabi ito ni Chu Laurel dahil sa matatawag na hindi makatarungang pagtaas sa presyo ng bigas na ang idinadahilan ay ang gulo sa gitnang silangan. Base sa monitoring ng DA, ang mga imported na bigas ay binibenta sa 55 hanggang 58 pesos kada kilo. Mas mataas ito sa 50 pesos na kada kilo na suggested retail price. Samantala, binueltahan ni House Committee on Higher and Technical Education Chair Jude Asidre ng Tingog Party List sina Botas sa Representative Toby Tiangco. Ito'y kaugnay sa mga aligasyong sinusuhulan umano ang mga mababatas para suportahan ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Tinawag ni Congressman Asidre ang akusasyon na categorically false at hinamon niya si Tiangco na magpakita ng ebidensya. Malinaw na pilit inililihis ni Tiangco ang impeachment complaint at pilit na nilalagyan ng bahid. Malinaw din na walang kinalaman ang House leadership, maging si dating Speaker Martin Romualdez sa desisyon ng mga mambabatas. Epektibo na ang dagdag sweldo para sa minimum wage earners sa rehiyon ng Davao ayon sa DOLE. Ayon sa DOLE, aangat na sa 525 pesos ang arawang sweldo ng mga manggagawang nasa non-agricultural sector at 515 pesos naman para sa mga nasa sektor ng agrikultura. Samantala, kasabay nitong aumento sa buwanang sahod ng mga kasambahay o yung domestic workers sa nasabing rehiyon, napapalo na sa 6,500 pesos. Pumasok sa tinatawag na Sisterhood Agreement ang San Juan City sa ilang munisipalidad sa Camotes Island sa Cebu. Kabilang sa mga lugar na nagkaroon ng kasunduan ay ang San Francisco, Tudela, Poro at Pilar. Ngayong hapon ay mauuna ang sa Monte Alegre, San Francisco. Target nila ang mutual collaboration sa turismo, cultural exchange, economic promotion at disaster risk reduction management. At yan ang mga balita nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free-to-Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan sa Arangkada Balita mamayang alas 5:30 ng hapon. Ako po si Maan Macapagal. Magandang hapon.